Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulugan ng palaman upos na nagagawan, pagpapakako at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalakan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halika kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagkaking balita si Boyet Guillermo. Alright! Hello! Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa dako na naaabot ng programang ito sa iba't ibang dako ng mundo. Yan, ha? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan po namin, mga OFW na patuloy na nanonood dito sa ating programa at nakasubaybay. At muli po, kayo po ay aking inaanyayahan na magsama-sama tayo sa isa na naman po nating pagbabalita. Isang oras po tayo na magsama hanggang alas 6 po tayo. Hanggang alas 6 po ang ating programa. Tayo po ay maghahatid po ng mga balitang nakalap po at pumutok sa ating pong bansa. Yan. At syempre, ang serbisyo publiko ay hindi po mawawala sa ating programang ito. So, kamusta mga kaibigan, mga kababayan? Kamusta po ang inyo pong maghapon? Sa ngayon ho, abay, tayo po ay nasa araw po tayo ng Huwebes, October 5, 2023. At
malapit na po, ano? Malapit na ang Pasko, malapit na ang Disyembre. Oh, kaya tingnan niyo po ang gayak ho sa ating studio. Ano ho? Yan, may gayak na po tayo. Meron na hong Christmas decor. Oo, sapagkat sa iba't ibang establishmento na ating napupuntahan, abay, di ho ba? Oh, ay talaga naman na sila ay oo, naghahanda-handa na rin. Ano ha? At meron na rin ho silang mga ano mga gayak sa kanila hong establishmento. At naririnig na ho rin natin ang mga awiting pamasko. Ano ho? May mga at sa mga TV commercial, ayan, ay mga produktong ginagamit natin. Mga produktong ginagamit natin na sahog. Oo, sa ating mga lulutuing pagkain, ano? Sa Noche Buena. Yan. At kayo po ba ay nakakapaghanda-handa na ho ba? Oo. Kayo ba sa inyong bahay ay meron na rin ho ba kayong mga gayak? Meron na ho ba kayong mga okay, kailangan ho natin 'yan, ano? Kailangan din ho natin 'yan. Hindi ho hindi ho dahilan, ano? Hindi ho dahilan na tayo ay walang pera, ano? Hindi sapat ang pera para bumili ng mga panggayak sa bahay para maramdaman natin yung diwa, di ba? Yung diwa ng papalipit na Pasko. Yan naman ho, tayo ho ay kayang-kaya namang gumawa lang, no? Gumawa lang ho tayo ng parol. Kayang-kaya ng mga Pinoy yan na gumawa ng parol at kung tutuusin nga ho, naggagandahan pa no? Naggagandahan ang mga parol. Oo. Na nagawa natin. Kasi tayo malikhain Malikhain ho tayo. Kayang-kaya ho nating gayahin yung mga nakikita natin sa mga mall. Di ba? Kaya hindi dahilan na wala tayong panggastos. Oo, hindi dahilan. Marami tayo mga recyclable material na po pwede nating gawing parol, gawing Christmas tree. Ano? Yan. At kung ano-ano pa. Sa parol lang ho, dyaryo, maaari na. Di ba? Dyaryo, pambalot sa at lagyan lang ng ilaw yan. Ang ganda na. Yung Christmas tree, walis tingting lang, sabon na pinabula at pinatigas. Ayan. Lagyan mo lang yan ng mga sabon-sabon, yung hindi ba yung walis tingting? Naka-walis tingting, pagagananin mo lang yan, di ba? Pagagananin mo lang. Gagawin mong itsurang puno. Tapos ayan, meron ka ng parol na hindi ka gumastos ng malaki. Sabon lang at saka walis tingting. Magkano lang naman ang walis tingting? 20 pesos. May 20 pesos ka ba? Sabihin natin mga 50 pesos na. 50 pesos. Ang sabon na yung matapang. Yung pangkula. Sabon na pangkula. Ano ho? Yan. Yan nagagawa natin parang para hong snow, di ba? Nagagawa natin yan parang snow. Kaya ano ho natin?
makakagawa ho tayo para naman maparamdam natin o kaya ay maramdaman natin ang diwa ng Pasko. Oo. Ano ho? Yan. Okay. So, sa ngayon, ano ho, ay nararamdaman po rin natin pabago-bago ho ang klima. Pabago-bago ho ang ating pong kung minsan ay biglang mainit tapos uulan at may sama pang hangin. Kaya pag ganyan ho nainitan ho kayo tapos magpapaulan ho kayo, mababasa kayo ng ulan, mag-iingat po tayo. At ingatan ho natin ang ating kalusugan. Pagkat tayo napakahalaga na lagi tayo dapat malusog para tayo ay makapagtrabaho. Pagtrabaho, tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy din ang sweldo. Yun ang pinakamahalaga doon. Kung ikaw ay laging absent dahil matamlay, masama ang pakiramdam, kulang na ang sasahurin dahil puro ka absent. Paano tayo niyan? Paano yung ating pag-iipunan na ito nga darating yung Kapaskuhan? Kailangan ng ating mga anak na sila ay mabilan natin, mabilan natin ng ng kanilang bagong damit, bagong sapatos. Bagong damit, bagong sapatos. Yan lang naman ho talaga ang kaligayahan ng mga bata. Kapag Pasko, gusto nila may bago sila. Bago sapatos, bago ang damit. Minsan may laro-laruan pa. Kaya, hindi nyo ba napapansin, poding-podi ang inyong lingkod. Parang galing tayo sa Senate hearing. Budget hearing. Parang tayo nang galing sa budget hearing sa Senado. Alright. Kaya talaga ho ganyan, kailangan maganda ang presentasyon ho namin sa inyo. Maging presentable ho kami sa inyo, sa inyong harapan. Hindi na lang ho, puro ho na lang ragged ang suot natin. Ipakita rin naman natin na tayo marunong din magsuot ng damit, damit ng dayuhan. Kasuotang ano ba yung foreign? Ano ba yun? Nawawala tuloy tayo. Nawawala ho tayo, ang tawag natin dito, Americana. Americana ho tayo ngayon. Kasi nasasanay na rin ho ako, Sanay na tayo magsuot dahil dito sa studio malamig. Malamig ho dito sa studio kaya tayo ay nagsusot na rin ho ng makakapal na kasuotan. Ayan, Okay. Right. So, kamusta, tayo po ay tatalakay po tayo na ngayon ng ating pong mga maiinit na issue sa ating pong bansa, tulad po ng ito, napakaganda hong pag-usapan. Napakaganda na pong usapan na tungkol po sa bigas natin. Kung kamakailan tayo ay puro reklamo, puro kamot sa noo dahil walang mabiling bigas at higit sa lahat mahal. Mahal ang presyo ng bigas. Ngayon,
ginawa ng ating pamahalaan para kaya nagmahal, napag-alaman na ang bigas ay iniipit. Iniipit ng mga tiwaling negosyante para magmahal ang bigas. Mamanipolya ang presyo ng bigas. Kung tutuusin, ang binibiktima rito, mga maliliit nating kababayan. Mga maliliit nating kababayan, hindi iniisip nito mga tiwaling negosyante na ito na sila ay nagpapahirap. Pinahihirapan nila ang masa. Yung ating mga kababayan na nasa mababang level ng pamumuhay. Hindi naman po nagpabaya ang ating pong pamahalaan at kumilos. Gumawa ng mga hakbang para masupil po yung pagtaas ng presyo ng bigas na kung saan hindi ho ba ang mga bodega ang mga bodega ay pinasok ni raid ang mga bodega ng bigas at doon meron hong mga bodega na hindi maipaliwanag kung bakit ang bigas nila ay nananatili sa bodega. So, ang ibig sabihin nun, hino-hoard ho nila, itinatago para walang mabili, at magkakapusin ang bigas sa merkado para tumaas ang presyo at saka nila na ngayon ilalabas siyang bigas na inanuho nila. At doon ay ubos, siyempre. Mauubos ang bigas na inimbak nila. So, ibig sabihin, sold out lahat. So, talagang jackpot. Jackpot talaga ang mga ginagawang tubo ng mga tiwaling negosyante. So, iba't ibang mga bodega. Ang ibang bodega naman ay napatunayan at naipaliwanag nila na ang bigas ay legal na ilabas sa custom at nagbayad ng tamang tarifa. Pero yung iba ay talagang napatunayan na yun ay puslit. Illegal. At napatunayan din na hinord. Kung kaya ang may-ari ay wala na siyang magawa. Wala na siyang magawa na mabawi ang kumpiskadong mga bigas na itinago. At sa kagandahan pa na ginawa ng ating pamahalaan, sa patuloy po nilang pagsugpo sa mga illegal na gawain ng mga tiwaling negosyante. Marami pa rin yung mga bodega na nadiskubre nila na kung saan kinumpiska po ang mga bigas. At sa pagkakakumpiska ng mga bigas, ayan na ho, nakakarating na ibababa at ipinamimigay na lamang ng ating pamahalaan sa ating mga mamamayang kapuspalad.
Ano ho? Kaya, kung matatandaan po ninyo, kamakailan lang o isang araw, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. andyan sa bahagi ng Taguig City at pinangunahan po ang pamamahagi ng mga bigas na kung saan ang mga bigas ay kumpiskadong mga bigas at yung ang bigas ay mula po sa mga mula sa Zamboanga. Sa Zamboanga po pa na ano ho, ay dito ho sa parte ho lang dito sa parteng norte, ano ho, diyan lang ho, ano, Bulacan. Bulacan, Pampanga. Diyan lamang po marami na rin hong nabuksang mga bodega. So, yun, ang kagandahan. Di po ba? At magandang balita na atin po may babahagi. Imagine, no? 4,000. Kung titingnan po natin, Kung titingnan po natin mga bude-budegang pinasok, nagtataasan ang mga kamakamada ng sako-sako ng bigas. Hindi lang isang kamada, no? At halos umabot sa kesame ng bubong ng isang bodega. Ang gaano kataas po yan? Ang tataas po ng kesame ng mga bodega. Hanggang dun ang kamada ng sako-sakong bigas. At hindi lang ilang paleta ang mga nakakamada. Kaya libu-libong bigas. Yan. Sa ngayon ay naipapamahagi na ho ng ating pamahalaan at patuloy na ipamamahagi sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa ang mga bigas na yan na nakumpiska mula sa mga tiwaling negosyante. Ayan yung mga importer, kung saan ay mabibigyan ng autorisasyon, ng permit para makapag-import. Subalit matapos noon, ay itinatago ang bigas at itinatiming. Pauubusin ang bigas sa merkado at yun nga, pag naubos na ay ipapakalat nila na wala nang mabili. Walang mabili, walang bigas, walang ani. At sinasabay nila yan talaga sa panahon ng hindi pa anihan. Kaya gayon na nakokontrol ang presyo ng bigas. Kaya kung matatandaan po ninyo, umabot ang presyo ng bigas, di po ba? By 75 pesos hanggang 80. Maabot ang kilo. Pero matalino ang ating pamahalaan para bumaba ang presyo. Ayun, nagtakda ng price ceiling, price cap. Kung saan itinakda sa 41 piso hanggang 45 piso ang kilo lang ng tinatawag nating well meal, well rice at saka milled rice. Doon naobliga ang mga retailers na sundin ang itinakda ng ating pamahalaan. At bagamat sila ay nalugi at sumunod sa price ceiling,
hindi naman din ho sila pinabayaan ng ating pamahalaan. Sila po ay binigyan naman ng ayuda para kahit papaano ay mabawi ang kanilang pagkalugi dahil sa pagsunod po sa patakaran, sa itinakdang price cap ng ating pamahalaan. Di ho ba? Ang ganda, hindi ho marahas. Ano ho? Hindi marahas ang pagpapatupad kung ano man ang naisin ng ating pamahalaan. Pantay-pantay. Ano? Pantay. Nagwagi ang mamamayan, nagwagi ang mga mahihirap na pamilya, nagwagi din ang mga negosyante. Di ba? At sa ngayon, ayan, dagsa ang bigas. Medyo sa tingin natin, medyo matumal ngayon ang bigas. Medyo tutumal ang bilihan ng bigas. Kaya't pag matumal ang bilihan ng bigas, dyan ho bumababa ang presyo. Lalo na kapag panahon ng anihan at maraming ani. Dahil na ipamahagi ng ating pamahalaan ang mga bigas na nakumpiska sa mga tiwali. Biruin ho nyo na, laking bagay po niya na. Sako-sako ba yata ho yun, no? Sako-sako o kalahating sako ng bigas bawat pamilya. At ang mga beneficiary ho, ang mga beneficiary doon ay yung mga nakalista sa 4Ps na kung saan talaga ho, sila ho yung pinaka mababang pamumuhay sa ating lipunan, yung pinaka mahihirap na pamilya. Pero siguro naman sa panahon na ito, nakakaramdam na ho sila ng ginhawa sapagkat kabi-kabila na po ang tinatanggap nilang mga benepisyo mula sa ating pamahalaan. Andyan na ho ang 4Ps na kung saan ay buwan-buwan na tumatanggap sila ng financial assistance para sa pangangailangan at pag-aaral na kanilang mga anak. Meron pa tayo mga libre-libre na libreng pag-aaral dyan na inilunsad naman ng mga lokal na pamahalaan. Hindi ho ba? Bukod dyan sa ayuda na sa 4Ps, meron pang food stamp na ipinamahagi pa rin ang ating DSWD. Kaya't siguro marami ng mga Pilipino ang hindi na hindi na nakakaramdam ng gutom. Pagkat yan ang una rin pong ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo. Yan ang kauna-unahan niya na programa na tiyakin na ang ating mga kababayan ay tiyakin na sila ay may pagkain. Kaya sa tingin po natin, nakakaramdam na ng ginhawa ang ating po mga mamamayan sa mga panahon na ito. Sapagkat hindi ho nagpapabaya ang ating pamahalaan na ipagkaloob ang mga benepisyo sa ating mga kababayang mahihirap. Tayo naman po sa mga nakakatanggap ng benepisyo, ang nais lamang po ng ating pamahalaan ay itaguyod ho ng husto ang pamilya.
lalo na ang mga anak, sila ay suportahan sa pag-aaral, arugain ho sa pag-aaral, tutukan sa pag-aaral, sapagkat kung hindi nyo gagawin yan, sa ilalim po ng mga patakaran ho sa 4Ps, ano ho, ay at kung hindi nyo nagagamit para sa inyong mga anak ang natatanggap po ninyong financial assistance, ay yan po ay mababawi sa inyo. Babawiin po yan. Kung kayo pong mag-asawa ay nagpapabaya sa inyong mga anak, sila ay hindi nakakapag-aral sa kabila na kayo may tinatanggap na financial assistance sa ilalim po ng programang 4Ps, kayo po ay matatanggal sa listahan ng mga beneficiaryo. Kaya gawin po natin ang ating lahat na makakaya. Andyan na ho lahat. Wala na ho tayong dahilan para mapabayaan pa natin ang ating mga anak para sila ay pag-aralin. Marami na po mga programa, lalo na ho dito sa lungsod ng Pasay, sa iba pang mga lugar. Sa lungsod ng Pasay, meron pong financial assistance din sa pamagitan po ng programa ng lokal na pamahalaan. Ang mga estudyante, sila ay mayroong monthly allowance na tinatanggap. Kabi-kabila na po ang natatanggap na benepisyo ng isang pamilyang mahirap. Kaya't wala na pong dahilan na hindi na mapabayaan nyo pa ang inyong mga anak para sa kanilang karapatan na makapag-aral. So, yan po, mga kababayan ko, nasa mababang pamumuhay, wag ho nating pababayaan ang ating mga anak na hindi sila makapag-aral. Yan lang ang kahilingan, yan lang ang kapalit na ibinibigay sa atin ng ating pamahalaan, na ang inyong mga anak ay itaguyod sa pag-aaral, sapagkat marami na po mga benepisyong pinagkakaloob ang pamahalaan para sa kanila. Right. So, yan po. Ipinahayag ng ating Pangulo na puspusan at seryoso ang pamahalaan. Ito naman pong mga negosyante, mga tiwaling negosyante, makipagtulungan naman sana po kayo sa ating pamahalaan. Yung mga tiwali, ang ating sinasabi, tulungan niyo po ang pamahalaan na matulungan ang ating mga kababayan. Huwag ho nating pahirapan ang mga Pilipinong mahihirap sa presyo ng bigas. Ay kayo po'y bistado na. Bistado na po. Ang hirap po sa atin, na-resolba ang tungkol sa issue ng pagtaas ng presyo ng bigas. Itong mga negosyante nag-switch, nag-iiba ng negosyo at doon papasok naman sa inaakala nilang produkto naman na doon nila gagawin ang kanilang masamang gawain. Kuminsan sa mga produkto ng sibuyas, sa sibuyas natapos na ang ating issue. Kamatis, sa gulay, sa agricultural product.
yan po ang ginagawa po ninyo, no? Pagsasabotahe po ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Puro naman ho ay hindi naman ho kayo nagninegosyo na hindi kayo tumutubo at hindi kumikita. No? Sana makontento na lamang po tayo sa sapat na kita. Huwag naman po yung sobra-sobra na kung saan yung mga kababayan nating maliliit ang naapektuhan. Oo. Ano po? Yan po ang yan na lamang po ang aming panawagan sa inyo. No, magbago na po tayo. Oo, wag ho nating pahirapan ang ating mga kababayan. Okay, bago po ako magpatuloy sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa, no, sa ating balitaan, babati lang muna tayo sa ating mga viewers. Yun. Si Deli Concepcion, God bless you all, viewers. Yan ang bati niya. Si Utol, ayan, patuloy na nanonood. Si former barangay captain, Eduardo Vargas, ng barangay Panapaansik, Bacoor, Cavite. Yun, nanonood. Oy, si Catalina Lim, ang may bahay ng aking kasamahan sa La Suerte na si Hilario Lim. Yan, nanonood sila. Hello, mga followers ng DCWG. Oh, at si paring Gilbert Labandia, magandang hapon daw. Oh, basta binawi. Ha? Ayan, si Gilbert Labandia. Nanonood. Oh, binawi. Wala, binawi. Ano ba, pare? Ano bang ginagawa mo at laban bawi ka sa message mo? Magandang hapon, biglang nawala. Ah? Aring Gilbert? Alright. So, parang Gilbert, yanda mo na yung pamasko mo sa inaanak mo, ha? Marami ka ng utang. Hinahunting ka niya. Okay? So, alright, dako na po tayo. Sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa at narito na yung ating balitaan at ang ating pong mga ulo ng balita. Pangulong Bongbong Marcos, pinangalanan na ang mga rice smuggler. Price cap sa bigas ni Pangulong Bongbong Marcos, palabas lang daw ayon sa isang senador. Malikan yan kapatid. Deadline sa pagripaso sa mga amyenda ng CIF sa ilalim ng 2024 General Appropriation Bill nakatakda sa October 10. Ayon yan kay Representative Ko. Lady Sulon, ibinulgar ang pagdoble ng mga ahensya ng gobyerno na humihirit ng confidential fund. Vice President Duterte, binatiko sa mga pamumuna sa confidential fund. Kongresista, hiniling sa Malacanang na sertipikahan ang sertipika ng bilang urgent ang mga panukalang batas sa Kongreso na magpapababa sa presyo ng langis. Just do it! Raming incident sa Baho de Masinloc, isang hit and run daw yan ayon sa isang kongresista. Comelec, sinimula na ang pagbiyahe ng mga balota. Pag-aproba sa 3-year logistic plan ni Pangulong Ferdinand Marcos, ikinatuwa ng DTI.
ilang manufacturers ng mga basic commodities umatras na sa hirit na taas presyo. PhilHealth employees posibleng makasuhan at magmulta ng 5 milyong piso kung nagpabaya matapos ang Medusa ransomware attack. Just do it! Mga armas ng Iran na nakumpiska ng US, ipamamahagi na sa Ukraine. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga rice smuggler na sangkot sa rice smuggling sa bansa na sumisira sa rice supply na and demand sa merkado. Kabilang sa mga pinangalanang rice smuggler sa bansa ay ang San Pedro Warehouse and Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Osticia Rice Mill at Gold Rice Mill. Ayon sa Pangulo, ang patong-patong na kaso ang kakaharapin ng mga rice smugglers na lumabag sa Custom Modernization and Tariff Act, the Rice Tarification Law, at the Anti-Agriculture Smuggling Act of 2026, Republic Act number 10845. Binigyan din ng Chief Executive na hindi nito hahayaan na patuloy na mamayagpag ang smuggler na siyang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. DZGG. Tinawag na palabas lang ni Senator Risa Hontiveros ang ipinatutupad na price cap ni Pangulong Bongbong Marcos sa presyo ng bigas sa bansa. Reaksyon nito ng senadora sa pag-alis ng ipinataw na price ceiling sa bigas. Makaraang pagsirit sa presyo ng nasabing produkto sa pamilihan. Ayon kay Hontiveros, ang price cap at pagpapapadlock ng mga rice warehouse ay palabas lamang at isang madramang aksyon para sa popularidad ng administrasyon. Anya, mistulang tinakot lang ng pamahalaan ng publiko para maihanda ang bansa sa hindi ordinaryo at irregular na importasyon ng bigas. Sa kabilaan niya ng isang buwang pagpapataw ng price cap sa bigas, hindi naman nakamit ang layunin na tukuyin, makasuhan at maparusahan ang mga cartel holders at price manipulators. DZGG. Kinumpirma ni House Committee on Appropriation Chairman at Ako Bicol Party List Representative Isa Elizalde Co na noong Martes, Oktubre 3, nagsimula ng magpulong at tumanggap at magresolba ng mga individual na pag-amyenda sa House Bill number 8980 o ang Fiscal Year 2024 General Appropriation Bill. Sinabi ni Ko, maraming mga item na budget na naka-line up para sa mga pagbabago o realignment, kabilang ang Confidential and Intelligence Fund o CIF ng iba't ibang civilian agencies. Ayon sa mababata, sa October 10 ang deadline para matapos ng Kamara ang pagrepaso ng mga isinubiting amendment sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa 2024. Tiniyak din ko na bukas sa publik kung ano-anong ahensya ang tatamaan ng reallocation ng Confidential at Intelligence Fund. Una rito, sinabi ng Congresswoman Stella Kimbo, Vice Chair ng House Appropriation Committee, bukod sa Office of the Vice President at Department of Education, 10 pang ahensya ng gobyerno o higit pa ang tatapyasan o aalisan ng CIF. DZGG. Iginiit ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na kailangan na maidirekta ang Confidential at Intelligence Fund sa mga programang may kinalaman sa anti-smuggling. Gayon din sa aktibidad ng Philippine Coast Guard at the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na poprotektahan o pagprotekta sa West Philippine Sea at fishing ground. Binunyag din ni Garin na umaabot na sa 28 ahensya ng gobyerno ang
humiling ng confidential fund para sa 2024 mula sa 16 na lamang noong taong 2012. Noong 2016 ay umabot umano sa 720 milyong piso ang confidential fund, habang umakyat ito sa 2.7 bilyong piso para sa 2017 at 4.57 bilyong piso pagsapit ng 2020. Iginiit naman ng kongresista na hindi dapat abusuhin ng mga ahensya ng pamalaan ang pag-request ng confidential fund, lalo't mas marami pa ang higit na nangangailangan nito. DZGG. Binira ni Vice President Sara Duterte ang mga kumukontra sa pagkakaroon ng ilang ahensya ng confidential fund sa kanyang talumpati sa 122nd and Police Service Anniversary sa lungsod ng Butuan. Sinabi nito na maituturing na kalaban ng bansa ang mga kumukontra ng nasabing confidential fund. Ginit nito ang kahalagahan ng confidential fund gaya ng pagpapanatili ng seguridad at makakatulong ito sa mga hindi nakikitang dumarating ng problema. Magugunitang binatikos ng mga mambabatas ang pagkakaroon ng confidential fund ang ilang ahensya na wala namang kinalaman sa pagbibigay ng seguridad sa bansa. DZGG. Katiting na tulong sa mga driver at pasakit sa mga commuter ang provincial increase na piso sa pamasahe sa mga jeepney. Ito ang giniit ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro matapos aproba ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang petisyon ng Transport Group para sa provisional increase na magsisimula na sa October 8. Ayon kay Castro, ang mas dapat tutukan ng Kongreso ay ang mabilis na pagpasa sa mga panukalang batas na magpapababa sa presyo ng langis at mare-regulate sa oil industry. Ugnay nito, pinase-sertipikan na ng kongresista sa Malacanang bilang urgent ang lower oil price bill package upang gawing prioridad ng Kamara. Kabilang sa proposed measure ang House Bill number 400 o ang lower oil price bill na nagbabasura sa excise tax at VAT sa langis, House Bill 3004 o ang unbundling oil price bill at House Bill 3006 na nagre-regulate sa downstream oil industry. Umaasa si Castro na maisa sa batas ang mga ito upang pigilan ang pagsipa ng presyo ng petrolyo, lalo na't ilang kongreso na ang nagdaan mula nang ihain ito ng Bayan Muna Party List. DZGG. Naniniwala si Agri Party List Representative Wilbert Lee na isang insidente ng hit and run ang pagbangga ng oil tanker sa fishing vessel sa Bajo de Masinloc na ikinasuwi ng 3 mangingisda. Ayon kay Lee, dapat ay bigatan ang parusa sa nakabanggang barko dahil iniwan nito ang mga biktima at hindi man lang tinulungan. Ipinunto nito na kung itinuturing ito na aksidente ay sinuri sana ng mga tauhan ng oil tanker kung may nasugatan o napinsala sa bangka. Pero sa halip ay tinakbuhan ang responsibilidad. Panawagan na Lee sa gobyerno na gawin ang lahat upang makamit ng mga naulilang pamilya ang hustisya sa pagkasawi ng mga mangingisda. DZGG. Sinimulan na ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang pamamahagi ng mga balota na gagamitin sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nasa 6.67 na milyon na official ballot ang first batch na ibabiyahe patungo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Region 8. Kasama sa nasabi mga balota ang ilang mga accountable forms gaya ng canvassing form, election return at mga indelible ink. Target ng COMELEC na makarating sa port of entry ng Zamboanga ang mga ito ng Oktubre 11 at Port of Davao ng hanggang Oktubre 15. Aabot sa kabuang 92 milyon ng mga manual balota at 27,000 automated ballot ang gagamitin
sa nalalapit na barangay at SK election. DZWG. Lubos na ikinatuwa ng Department of Trade and Industry o DTI ang pag-aaproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 3-year logistic plan ng bansa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, kapag mapapabilis ang pagbiyahe ng produkto, ay mababawasan rin ang costing ng mga manufacturers kapag naisagawa na ang naturang logistic plan. Anya, ang naturang logistic plan ang mag-aayos sa buong bansa sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga pangunahing produkto sa bansa. Samantala, nagpapasalamat naman ang kalihim kay Pangulong Marcos dahil sa paglagda at pag-aproba sa nasabing logistic plan sa loob ng 3 taon. DZWG. Umatras na ang 6 na mga manufacturers ng mga pangunahing bilihin sa paghirit ng taas presyo. Sinabi ni Department of Trade and Industry o DTI Consumer Protection and Advocacy Bureau Director Marcos Valdez na pinulong nila ang mga manufacturers kaya nakatitiyak na walang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng taon. Pinabibilangan ito ng mga manufacturers ng bottled water, kandila, condiment, tinapay at mga sabon. Nakatakda rin sila nga makipagpulong sa mga manufacturers ng mga dilatang sardinas at kanilang iaapila na kung maaari ay wag na munang magpatupad ng taas presyo. DZWG. Muling nilinaw ng PhilHealth na tanging mga impormasyon lang ng kanilang empleyado ang nakompormiso matapos ang Medusa ransomware attack sa kanilang sistema. Sa kabila nito, sinabi ng State Insurer na hindi pa rin nila babaliwalain ang naturang cyber attack dahil maaari pa rin daw gamitin sa krimen ang personal data ng kanilang mga personnel. Samantala, iniimbestigan na rin ng National Privacy Commission kung mayroon bang pagkukulang sa mga tauhan ng PhilHealth. Sakali nilang mapatunayan, mayroong negligence, ay posibleng maharap ang mga ito sa mga reklamong administratibo o administrative fine na aabot ng 5 milyong piso. Bago ito, una nang iniulat ng DICT na nag-umpisa na raw ang paglilink ng mga hackers employee data sa dark web. DZWG. Ibinigay ng US sa Ukraine ang mga ilang libong mga nakumpiska nilang armas mula sa Iran. Ayon sa US Central Command na mayroon ng mga naunang halos 1 milyong round ng mga bala sa kanilang nakumpiska sa Iran. Sa nasabing mga armas at bala ay pag-aari na ng gobyerno ng US mula pa noong Hulyo 20, 2023 sa pamamagitan ng civil forfeiture claim ng Department of Justice. Nakumpiska ng US Navy ang mga armas na kinabibilangan ng ilang rocket-propelled grenade sa isang barko ng Islamic Revolutionary Guard Corps na patungo noon sa Yemen noong Disyembre 9, 2022. DZWG. Alright, tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa. Mahigit 100 Chinese vessel o 10 Chinese vessel umaligid sa pinakabagong resupply mission sa Ayungin Shoal. DZWG. Patrol Report. Si Dan Guillermo magbabalita. Sige nga Dan sa detalye. Mahigit 100 sasakyang pandagat ng China ang bubuntot at nagtangkang harangin ang 2 bangka ng Pilipinas na nagdadala ng mga supply sa mga tropang nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayunman, sinabi ng National Task Force for West Philippine Sea, matagumpay na naisagawa ang rotation and reprovision mission na isinagawa ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard.
Sinabi ng Maritime Security expert na si Ray Powell na hindi bababa sa 13 Chinese vessels ang na-monitor sa lugar noong isinasagawa ang resupply mission. Isa na rito ang isang CCG vessel na may bow number 4301 na umano'y bumuntot sa BRP Cabra at BRP Sindangan habang tinatahak nila ang daan patungo sa Savina Shoal habang ini-escort ang mga Uniza May supply boats. 2 karagdagang sasakyan pandagat ng CCG na may bow number na 5201 at 21551 ang nakita ring malapit sa shoal mula noong gabi ng Oktubre 3 at nasa lugar pa rin nang isinasagawa ang nasabing resupply mission. Bukod dito, ayon kay Powell, mayroong 10 Chinese maritime militia vessels na nakapaligid sa Ayungin Shoal na tila bumubuo ng barikada upang pigilan ang pagpasok ng mga supply boat. Una nang sinabi ng NTFWPS na ang resupply mission sa Ayungin Shoal at ang mga maintenance ng BRP Sierra Madre ay bahagi ng regular na operasyon alinsunod sa domestic at international law at tinitiyak ang kaligtasan ng mga nakatalagang tauhan sa naturang lugar. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DCWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Okay, mga minamahal kong viewers, dyan po nagwawakas ang ating pong mga ulo ng ating balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZWG Broadcasting Studio ngayon pong araw po ng Huwebes, October 5, 2023. Bago po tayo magpaalam, meron pong nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw. Yan, at siya po ay aalayan natin ng masayang tugtugin. Ayan. Happy birthday kay Merck Jersey Guillermo. Yan, happy birthday, Merck Jersey Guillermo. At idinideklara ko ngayon sa iyo ang birthday gift mo. Ang birthday gift mo na mula sa ating Panginoon ay doon ka magse-celebrate sa ibang bansa. Yan, amen. Happy birthday sa apo ko. Yan, si Merck Jersey Guillermo. Hoy, ang aking pinsan na mula pa sa Italy. Ayan na, may viewers na ako sa Italy. Oo. Ayan, ang aking mga pinsan, si Tet. Hi, Tet. I miss you very much. Ang aking pinsan na si Tet Tolentino. Nagbigay ng $50. Dollars ba yan, Tet? 50 stars. Wow, thank you very much. Ang aking na-miss na pinsan. Nalaga naman, nung aming mga kabataan talaga naman, talagang ang sarap sariwain. Nung kami mga bata, naglalaro sa bukid. Di ba, Tet? Ayan. At syempre, binabati rin natin si She from Japan. Ayan. Hi, She. Maraming salamat sa iyong patuloy na panonood sa programa at dyan sa aking aking pisa na mula sa Italy. Yan, si Tet Tolentino. Sana, Tet, like and share, Like and share para naman napapanood pa rin ni ate mo ang programa kong ito. Yan, daily program ito, Monday to Friday, 5 to 6 p.m. Ang programang Balitang Pilipinas Worldwide. At ang aming himpilan, DCWG Broadcasting Studio, online streaming services ay matatagpuan. Dito lang naman yan
Wala kami sa Makati. Oo. Siyempre, nasa lungsod pa rin ng Pasay ang lokasyon ng DCWG Broadcasting Studio. Siyempre, taga Pasay tayo, Tet. Dito tayo lumaki. At siyempre, dito rin tayo maglilingkod sa sambayanang Pilipino. Yan, si Maring Elena Ramos ay nanonood din. Good evening. Late na naman daw siya. Sorry po, viewers. Okay lang yan, Mare. At basta't meron kang attendance, ayos lang yan. Alright. Okay. So, happy birthday sa lahat po ng nagdiriwang ng birthday ngayon. October 5. Happy birthday sa inyong lahat. Nawa, bigyan pa rin kayo ng maraming birthday ng ating Panginoon hanggang sa gusto ninyo na mag-birthday. Ay, naku, ako ay masayang-masaya na kita ko ang aking pinsan. Oo, yan. Bukod sa siya ay nanood. Oo. Naku, si Ted, si Roda, na-miss ko na rin siya, si Remedios. No, sana ay manood naman sila dito sa programang ito. Yan. At lagi ko rin kayong babatiin. Babanggitin ang inyong mga pangalan sa programang ito. At dito naman talaga ay binabati ko ang mga viewers. Oo. Meron kami ritong bati ang portion at yung mga mensahe. Binabasa ko yung mga magagandang mensahe ninyo. Wag mo lang, hindi ko babasahin na yung pagalit mo sa Disena, Tet, mumurahin. Yung mga kaaway natin dyan sa parte ng Celedonia. Ano? Yun lang naman ang kaaway ng Tagumpay Street, mga taga Celedonia. Di ba, Tet? Naalala mo yan? Natatandaan mo? Nabalita mo ba, may pinana ako doon? Ayan na nga ba yung sinasabi ko pag inaalala yung mga nakaraang magagandang alaala ng mga bata pa talagang sarap sariwain no? Sarap sariwain. Kasi nakakabata. Di ba? Nakakabata yun dahil nagbabalik tanaw ka nung ikaw kabataan kaya ang pakiramdam mo bumabata. Di ba, pinsan? Yan, maraming salamat, pinsan Ted Tolentino from Italy. At sa lahat ng mga viewers ngayong araw na to, kay Shea, kay Maring Elena Ramos, Gilbert Labandia, Catalina Lim, Eduardo Vargas, at kay Deli Concepcion, kay Utol Dante Guillermo. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, ako din po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa kanya pong pagbibigay ng tiwala na ako po ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, salamat po sa tiwalang ipinagkaloob po sa inyong lingkod. Sa ngalan po ng ating news director, yan, Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Por Destura, bago ko ipakilala ang aking sarili, at kahit hindi na magpakilala, kitang-kita nyo na ang pangalan ko. Yan. Meron tayong Christmas countdown. Yan, Merry Christmas sa inyo. 81 days na lang. Pasko na! Asan ba yung aking tugtugin dito? Pasko na! Ay, wala tayong tugtugin pala pamasko. Hindi po pwede. Oo. Ayan, Ayan, 81 days na lang. Pasko na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi ang DCWG. Inyo ito. Dito. Kayo ang bida.
Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.